O kung ano ang ginagawa nyo ng BF mo doon. Ano, nagkukumpuni ba kayo ng butas na bubong? Gumagawa ba kayo ng mga baradong tubo? Ano? Hindi ko maintindihan. Para ibulgar yan ni Nanay Cynthia, yung gawain mo. Alam mo kung bakit? Kasi kung magsalita ka, at feeling mo, naku Arjin, ano na naman ang ginagawa mo? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Wala kang kadala-dala. Wala ka nang ginawang matino dito sa social media kung ano-ano pa ang sinasabi mong paninira dito sa pinsan mo na si Carla. Tandaan mo, pinsan mo yan ha. Walang atraso sa'yo yan. O baka naman kaya mo ginagawa yan ay mayroong mga nag-uutos sa'yo. Sino? Yung mga magagaling mong advisor na mga bugok? Kilala mo na siguro kung sino yan. In-interview ka pa nga niya eh. Hindi ba? Ang galing ng advisor mo eh, no? Talagang walang gagawing matino. Arjin, kung magsalita ka, magpasaring ka, magkomento ka, parang feeling mo napaka-perfect mo. Ano ba ang pinaglalaban mo, Arjin? Bakit puro ganyan ang ginagawa mo? Wala ka na ba sa katinuan? Ikaw ba ang modernong sisa at hindi mo na alam ang iyong ginagawa? Hindi ka makapag-isip ng tama? Hindi ka gumawa ng mabuti at matino? Puro ekis ang ginagawa mo dito sa social media. At sino ang unang nasisira? Ikaw. Dahil kapag pinatulang ka ng mga tao dito sa SOCMED, ng mga reactors, ang sasabihin mo, binabalahura ka. Hindi ka nire-respeto. Sinisiraan ka. Pero ikaw din ang gumagawa niyan sa sarili mo. Nakalimutan mo na ba? Ano, makakalimutin ka na ngayon, Arjin? Sisiraan mo si Carla, gagawin mo sinungaling. O ano ngayon ang sinabi ng nanay ni Carla? Eh di, na back to you ka, Arjin. Yan ang hirap sa'yo eh. Lagi ka na lang kumakapit sa mga taong mali ang ambag sa iyong buhay. Ang hilig mong kumapit. Ang hilig mong sumabit. Sumabit ka na nga kay Kalingap Edo nung dinala ka sa ospital para ipagamot. Hindi ka pa nakontento hanggang ngayon, sabit ka ng sabit. Puro sabit ang nangyayari sa buhay mo. Paano mo ipapaliwanag yan, yung sinasabi ng nanay ni Carla, na si Nanay Cynthia, na balita ko lang ha, hindi ako sure ha, balita ko naglelechon daw kayo doon sa dating boarding house ni Carla. Balita ko may ginagawa daw aparisyon o milagro doon sa dating boarding house ni Carla na mga kababuyan daw. Kababuyan, hindi ko alam kung pork chop ba ito, o lechon, o crispy pata, o kung ano ang ginagawa nyo ng BF mo doon. Ano, nagkukumpuni ba kayo ng butas na bubong? Gumagawa ba kayo ng mga baradong tubo? Ano? Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa nyo doon. No? Para magalit, para ibulgar yan ni Nanay Cynthia, yung gawain mo. Alam mo kung bakit? Kasi kung magsalita ka, at feeling mo, wala kang ginagawang mali. Feeling mo, napakalinis mo. No? Sa sobrang linis mo, nagiging transparent ka na. Tagusan na ang tingin sa'yo ng mga tao dahil hindi ka na nakikita, hindi ka na nag-i-exist dahil sa mga maling ginagawa mo at pakikinig sa mga advisor mo na walang matinong pag-iisip. Arjin, alam mo ba yon? O, pagkatapos yung pala mukhang gumawa ka na naman ng kalokohan. Hindi naman pala sa inyo, no? Sabi ni Nanay Cynthia, yung bahay na ginamit mo nung ikaw ay binilag ni Kalingap Edu at ginamit mo lamang yung bahay na yun parang props, no? Sa tita mo yata yon para kaawaan ka. So dito pa lang meron ng tinatawag nating deception, deceiving. Tapos feeling mo ngayon, api-apihan ka pa. Ikaw, ang ginagawa mo nung nawala ka sa Kalingap, kung hindi magpupunta sa mga anti-Kalingap, no? Kumuha ng simpatya, so kumuha ng atensyon, kumuha ng mga kakampi para siraan ang Kalingap na wala namang ginagawang masama sa'yo. Kung meron man tinatamasa, listen, itong pinsan mo na si Carla, na mga maraming nagmamahal, na mga sponsor, ito ay dahil sa kanyang mga ginagawang kabutihan. Na kapag ikaw ay nagtatanim, nagtatanim, hindi tanim bala. Pag ikaw ay nagtatanim ng kabutihan,
mag-aani ka rin ng kabutihan. Kapag ikaw ay nagtatanim ng kasamaan, alam mo naman yan. Ang sagot, alam mo na. Kaya nga nare-reaksyonan ka ngayon. O paano mo ngayon ipapaliwanag yan? Harapin mo raw yung nanay ni Carla. Harapin mo yung tita mo. Paano may papaliwanag na ikaw ay gumagawa daw ng pork chop, ng lechon, ng crispy pata, lechong kawali, doon sa dating boarding house ni Carla? Anong ginagawa nyo? Kasama mo pa yung jowa mo. Maulan ba? May sira ba ang mga tubo na dapat linisin, yung mga barado? O kumpunhin yung mga butas dyan na takpan? Bakit nandoon kayo? Ito nasasabi lamang natin kasi base na rin doon sa sinasabi ni Nanay Cynthia. Dapat ipaliwanag mo yan kasi makakasira lalo sa iyo yan. Nakikita mo ba ngayon yung epekto na nangyayari sa ginagawa mo? Hindi ba? Imbis na yung mga pribadong buhay sa iyo ay hindi na nauungkat, kung may katotohanan man, kung totoo man, naglalabasan tuloy. At ito ngayon, yan ang sinasabi ng nanay ni Carla kung yun man ay legit account ng nanay ni Carla. Paano mo ngayon, Arjun, ipapaliwanag yan? Kung ako sa iyo, huwag ka nang makinig doon sa mga advisor mo na pinapahamak ka lamang. Sa totoo lang, manahimik ka na lang. May pagkakataon ka pa na itama yung mga gusot at mali mo sa buhay. Huwag ka nang mandamay ng ibang tao. Hindi mo dapat kinaiinggitan ng pinsan mo. Kung nakikita mo yung pinsan mo na nagtatagumpay, dapat maging inspirasyon mo siya para maging magkapareho kayo ng kapalaran. Hindi sagot ang paninira, ang inggit para lampasan yung iyong pinsan na si Carla. Para matamo mo rin yung kanyang mga tinatamasa. Gumawa ka ng tama. Hindi pa huli ang lahat, Arjun. Yung paninira na ginagawa mo, i-convert mo yan. Palitan mo yan ng pagsisisi, ng kababaan loob, ipagtanggol mo yung sarili mong pamilya na kagaya ni Carla. Ganon dapat ang ginagawa mo. Hindi kung ano-ano pa. Naintindihan mo ba, Arjun? Kung ano man ang nangyayari sa'yo, kung bakit may mga tumitira sa'yo, mga nagsasalita ng hindi maganda sa'yo, ito ay dahil sa kagagawan mo rin. At sa pakikinig ng mga magagaling mong na advisor na kagaya nila Joel Salcedo, yung mga anti-kalingap na yan na gagamitin ka lang din naman sa sarili nilang interes at pakinabang. Naintindihan mo ba, Arjun? Huwag ka nang sumabit. Huwag ka nang sumabit sa mga issue dito sa SOCMED para magkaroon ka ng katahimikan at privacy. Sumabit ka na kay Kalingap Edu, di ba? Nagkunyapit ka pa. Huwag mo nang gawin dito yan. Please lang. Para sa iyo din naman ang sinasabi ko. Ang sinasabi namin para sa kabutihan mo. Hindi para sa ikapapahamak mo. Gets?